Handa na ba kayo matakot, mangilabot, masindak? Ako si Kap Carla. Samahan niyo ako sa nakakatakot na horror experience ng mga letter center natin. Ito ang Dear Kap Carla Tagalog Horror Stories. Dear Kap Carla, ako po si Aimee, natubong kapis. 70 years old na po ako at nasa Iloilo na kami na malagi. Sa totoo lang, Kap Carla, ay ang apo ko talaga sa tuhod ang mahiling makinig sa story nyo at naudyukan lang ako ng apo ko na ibahagi ang karanasan ko sa Capiz. Ang kwentong ibabahagi ko ay totoong nangyari sa barangay namin sa Capiz, Kap Carla. Bale, ang barangay namin, Kap Carla, ay malayo sa Kabihasnan. In short, nasa bundok po kami. Bago ka makapunta ng bayan, ay sasakay ka pa ng karumata ng 2 oras at sasakay ka pa ng jeep ng 1 oras. Ang karumata, Kap Carla, ay parang kalesa sa Manila. Kaso, walang gulong at yari ito sa pinagtagpi-tagpi ng kawayan. Imbis na kabayo ang humihila, ay kalabaw ang humihila nito. Anyway, Kap Carla, ang kwentong ibabahagi ko ay kwentong Yanggaw. Ang babaeng Yanggaw ay isang kabarangay at kapitbahay namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Yana. Si Yana ay kababata ng bunso naming kapatid. At masayahin ang batang si Yana, magalang at palakaibigan. Grade 6 pa lang si Yana ay lumipat na ng Maynila ang pamilya nila. Isang gabi, habang naghahapunan kami, Ate Aimee, kilala mo po ba si Ana? Wika ni Nelson. Yung kababata mo dati? Yung palaging napunta dito sa bahay? Tanong ko. Opo ate, sagot niya. Bakit? Nililigawan mo no? Biro ko pa. Hindi no, may classmate kasi si Ana na pinakilala niya sa akin nung tumawag siya. Kaya naging kaibigan ko na din. Ate, sumulat kasi sa akin yun. Ilang araw na daw di nakakapasok si Ana dahil may sakit daw ito. Wika ni Nelson. Nabalitaan ko nga sa kabila anak na uuwi daw sina Kumaring Lara dahil hindi daw magamot-gamot ng doktor si Ana. Sabat ni Mama sa amin. Pero mabuti naman kung uuwi sila. Kasi kung hindi siya mapagaling ng doktor, hindi doktor ang kailangan ni Yana. Dagdag pa nito. Makalipas ang 2 linggo, habang nagkakape kami ni na Mama sa labas ng bahay, ay biglang dumating ang pamilya ni Yana at kasama ito. Kitang-kita sa mata ng bata. Na hirap na ito. Diyos ko po! Sigaw ni Mama at dali-dali itong pumunta sa kumare nito. Kumare, ano nangyari kay Yana? Wika nito. Hindi namin alam, Mare. Nakaraang buwan lang nung nag-field trip sila sa Samar.
Pag-uwi niya, ang sama ng pakiramdam niya eh. Hanggang sa lumala. Sagot ng mama ni Yana. Mare, huwag mo sanang masamain ha. Hindi mo bang pinadalhan ng baong pagkain si Yana? Tanong ni mama sa kumare nito. Pinabaunan ko naman mare. Kaso, nagkakakain daw sa labas at kung saan saan. Pinagbawalan sila kumain kung saan saan. Kung wala silang kasamang nagbabantay sa kanila. Kaso, ang kulit kasi ng batang to eh. Sabi ng doktor, hindi naman daw nalason. Hindi naman daw nalason yung anak ko eh. Wala silang makitang sakit. Kwento ng kumare ni mama. Mare, malamang nayanggaw si Yana mare. Bulong ni mama sa kumare nito. Anong dapat namin gawin mare? Tanong ng kumare ni mama. Kailangan yung pumunta kay Mang Ed. Ang babae lang sa kabilang barangay. Susubukan kong tawagin ang anak ni Mang Ed kung pwede siyang pumunta dito. Wika ni mama. Sige mare, maraming salamat. Wika ng kumare ni mama. Pero, kumare, sisiguraduhin mo nga walang makakaalam na magpapatingin si Yana kay Mang Ed ha. Baka pagka problema kayo. Wika ni mama sa kumare nito. At tumango lang ito sa pagsang-ayon kay mama. Kinagabihan, habang patulog na kami, ay bilang nakarinig kami ng sigaw. Hanggang sa may pumatok na sa bahay namin. Mama pala ni Yana. Oh, kumare, ikaw pala yan. Wika ni mama. Tulong kumare. Yung inaanak mo. Wika ng mama ni Yana habang hingal na hingal ito. At dali-dali kami pumunta sa bahay ni Yana. Kalunos-lunos ang kalagayan ni Yana. Nakatali ito kay Carl at naglalaway. Nakakatakot. Ang haba ng kuko niya at ang lansa ng amoy niya kay Carl. Tama nga ang hinala ko. Wika ni mama. Naku mahal, kailangan nang madala si Yana kay Mang Ed. Sabat ni Papa kay mama. Yun nga ang problema mahal. Tinawagan ko ang anak ni Mang Ed. Nasa Mindoro pa ito. At may ginagamot daw, wika ni mama. Kaya mare, kailangan natin talagang maghanap ng maggagamot kay Yana. Dagdag pa nito. Maya-maya pa ay alakas na ng angil ni Yana. Nakala mo, gutom na gutom. Nakikiusap ako sa inyo, kumpare, na wala sana munang nakakaalam sa nangyayari kay Yana. Pakiusap ng papa ni Yana. Kinabukasan, may dumating na albularyo sa bahay. At hinatid ito ni na mama at papa sa bahay ni Yana. Tatapatin ko na kayo. Delikado ang sitwasyon ng bata. Wika ng albularyo. Ano bang nangyayari sa anak namin? Nabhati ba siya? Nakulam ba siya? Ano ba ang kailangan namin gawin para mapagaling siya? Tanong ng papa ni Yana. Nayanggaw ang anak ninyo at hindi na magtatagal ay magiging ganap na siyang aswang. Pero may oras pa hanggang di pa siya nakakatikim ng dugo ng tao.
ay kailangan mapagaling ang anak ninyo. Subalit, kailangan natin mapagamot sa babaylan na si Mang Ed. Wika ng albularyo. Hindi mo ba, hindi mo ba kayang gamutin ang anak namin? Tanong ng mama ni Hana. Hindi ko na kayang gamutin ang anak ninyo. Masyadong malakas ang yanggaw niya. Sagot ng albularyo. Makalipas ang ilang araw, hindi pa din nagagamot si Yana, Kap Carl. Isang gabi, habang nagwawala daw si Yana. Mama, Papa, hindi ko na kaya. Gusto ko na kumain. Gutom na ako. Wika ni Yana. Kayanin mo anak. Kayanin mo. Wika ng papa nito. Maya-maya pa ay umiba na ang anyo ni Yana, Carl. Hanggang sa nakawala si Yana sa pagkakatali nito. Niyakap si Yana ng papa niya para lang di makalabas ng bahay. Dahil sa lakas nito, ay tumilapon lang ang papa ni Yana at tumalon ito sa bintana. Anak! Sigaw ng mama ni Yana. At agad-agad naman lumabas ang papa nito para hanapin si Yana. Papa! Sasama ako maghanap kay Yana. Wika ni Brian, na kapatid ni Yana. Wag, dito lang kayo Brian. Bantayan mong mama mo at anak mo, lalo na yung asawang buntis. Utos ng papa ni Yana. At makalipas ang ilang oras, ay bumalik ito sa bahay nila. Nabigo na mahanap si Yana. Hanggang sa may narinig na rin sila ng kalabog sa likod bahay nila. At dali-dali naman silang pumunta sa likod bahay nila. At doon nila natagpuan si Yana na duguan at walang malay. Anak! Wika ng papa ni Yana habang nag-aalala ng gusto ito. At dali-dali niya binuhat si Yana. Brian, kumuha ka ng tubig at tuwalya. Linisan ko si Yana. Utos ng mama ni Yana. Nung sumikat ang araw, Kap Carl, ay nagsidagsaan ng mga tao sa barangay. Habang nagkakagulo sa barangay, ay nagsalita ang kapitan. Uminahon muna kayo lahat. Wika ng kapitan. Ano bang nangyayari? Dagdag pa nito. Kap, yung mga alagang hayop namin kasi, patay na. Wakwak yung tiyan at saka wala nang laman loob. Wika ng isang kabarangay namin. Kap, baka may umaaligid na mabangis sa hayop dito sa barangay natin. Wika pa ng isang nagrereklamo. Kailangan natin magtulong-tulungan para masugpo nating mabangis na hayop na yun. Piste kasi sa atin yun eh. Wika ng kapitbahay namin. Huwag kayong mag-alala mga kabarangay. Pag-iigtingin natin ang pagroronda sa gabi para sigurado na walang masasawi ng mga alaga ninyo. Sasama ako sa pagroronda. Pangako ng kapitan. Kinagabihan, habang kumakain kami, Mahal, sa tingin mo, isang ganap na naaswang si Yana? Tanong ni Papa kay Mama. Mahal, huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo.
pablong ni Mama kay Papa. Kaya kailangan na talagang padala ang bata kay Mang Ed sa madaling panahon. At baka maging ganap na aswang na ito. Dagdag pa ni Mama. Kaya mga anak, kailangan natin na paglagay ng asin sa palibot ng bahay. At Brian, maglagay ka ng walis tingting na nakabaliktad sa pintuan ng bahay. Utos ni Mama. At yun din ang ginawa namin, Kap Carl. Maya-maya pa ay dumating si Kap sa bahay at nangamusta kay na Mama at Papa. Makalipas ang ilang buwan ay tuloy-tuloy na ang pagkamatay ng mga hayop. Hanggang sa isang gabi, "Tulong! Tulong!" sigaw ng isang lalaki habang duguan ito. Habang nagroronda si Kapitan, ay narinig niya ang pagsaklolo ng isang lalaki. At agad-agad namang naghanda ang grupo ni Kap. Nagkasa ng baril si Kapitan at ang iba naman ay umunot ng itak at sibat. "Anong nangyari sa'yo? Bakit duguan ka?" tanong ni Kapitan na nag-aalala. May umatake sa akin, Kap," paliwanag ng lalaki. "Yung mabangis na hayop? Anong hayop yun?" tanong ulit ni Kapitan. Hindi hayop, Kap. Hindi hayop umatake sa akin, kundi isang aswang," wika ng lalaki at sabay turo kung saan siya nanggaling. "Kapitan, aswang nga!" sigaw ng isang tanod. "Oo nga, aswang nga to!" Nagpapatok si Kapitan ng ilang beses. Maya-maya pa ay dahan-dahan ninalugog ng grupo ni Kapitan ang lugar at wala silang natagpuan. Madaling araw ay umuwi si Yana sa bahay nila at nakita ng mama niya ito na nangihina. "Mahal, si Yana," wika ng mama ni Yana at dali-dali din itong binuhat si Yana. Ma? Ah? Di ko na kaya. Naghanap na yung katawan ko ng laman ng tao. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Wika ni Yana. Dahil sa takot ng ama, ay agad niyang itong tinali si Yana. Habang tinatali niya si Yana, "Anak, patawarin mo kami dahil kailangan namin gawin to," wika ng papa nito. "Kap Carl, ilang gabi ding nakatali si Yana at umaangil lang ito. Hanggang sa isang gabi ay nakawala si Yana sa pagkakatali dahil din siguro sa pananabik sa laman ng tao. Ay agad niya itong sinugod ng ama." Anak! Ako ito! Si papa mo!" sigaw ng ama ni Yana. At agad itong binitawan ng ama at tumalon sa bintana. Madaling araw, bumalik si Yana sa bahay nila. Naduguan. Pagsikat ng araw, ay minatagpuan na bangkay ng bata sa liblib ng gubat. Kaya nagpatawag ng pagtitipon ang kapitan namin, Kap Carl. Alam niyo na kung bakit ko kayo pinatawag. Hindi lang naman siguro lingid sa kalaman ninyo kung anong nangyayari sa bayan natin. Wika ng kapitan. Kailangan namin ng tulong ninyo. Ang mga lalaki ay kailangan magronda sa gabi. Salitan. Utos ng kapitan sa mga kabarangay nito. At ang mga bata at babae sa loob lang ng bahay. At siguraduhin ninyong
Sarado ang bahay ninyo. Dagdag pa nito. Kap Carl, alam na ng lahat na aswang ang umaatake sa bayan namin. Pero kami lang din ang may alam kung sino ang aswang talaga, Kap Carl. Kaso hindi namin masabi-sabi kung sinong aswang sa kadahilanan nangako ang mga magulang namin na walang makakaalam sa pamilya ni Nayana. Para sigurado, palibutan ninyo ng asin ang bahay ninyo at magsaboy ng asin sa bubungan ninyo. Wika ni na mama sa mga kabarangay namin. Makalipas ang ilang gabi, ay nakaharap ni na kapitan ang aswang. Ngayon, nagkaharap na tayo. Ito na ang katapusan mo. Wika ni kapitan. At umangil lang ang aswang. At agad pinaputukan ni na kapitan ang nilalang nasa harapan nila. Matagal din silang nagpapalit. Ang ibang kasama ni na Kap ay sugatan din dahil sa kalmot at kagat ng aswang. Hanggang sa makagat at makalmot ng aswang si kapitan sa braso. At nabaril din ni kapitan ang aswang na si Yana. At dahil sa natamo ng aswang ay agad itong napatakbo. Hindi nagpatinag ang grupo ni na Kap. Abulin natin! Huwag natin hayaan makatakas ang aswang na yan. Maghiwa-hiwalay tayo. Sigaw ni kapitan. Hanggang sa na-corner na nila Kap ang aswang na nangihina. Ano? Nangihina ka na? Dahil yan sa balang may bindita at asin. Wika ni Kap. Nung lumapit si Kap sa aswang, ay nagulat ito. Yana? Yana, ikaw ang aswang? Wika ng kapitan. Patawad, Ninong. Hindi ko to kagustuhan. Patawad. Wika ni Yana. Wala akong inaanak na aswang. Sigaw ni kapitan. Sabay tutok ng baril kay Yana. Maya-maya pa ay may biglang pumutok na baril sa likod nito. At umagos ang dugo sa dibdib ng kapitan. Natamaan na pala ito mula sa likod. Patagos sa dibdib. Mga hayop kayo. Mga aswang. Ika ng kapitan. At nawalan ng malay ito. Patawarin mo ako, kumpare. Hindi ko papayagan na patayin mo ang anak ko. Wika ng papa ni Yana. Patayin mo na po ako. Patayin mo na ako pa. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Pakikiusap ni Yana sa ama habang yakap-yakap ang ama. Maya-maya pa ay may nakarinig sila ng putok ng baril. Papa! Sigaw ni Yana sa papa nito. Nabaril ng kapitan ang papa ni Yana. Pa! Kaya mo yan. Huwag kang bumitaw. Wika ni Yana. Naakay-akay ang ama. Anak, tumakas ka na. Tumakas ka na. Iligtas mo yung sarili mo. Sige na. Wika ng papa ni Yana. Hanggang sa nalugutan ng hininga ito.
Kap Carl, galit na umagil si Yana sa pagkamatay ng ama nito. Walang kabugabugay. Sinugod ni Yana, Kapitan. At kinagat ito sa liig. Hindi pa nakontento si Yana ay dinukot niya ang puso ng Kapitan. Dahil sa galit, hindi na napansin ni Yana na may mga paparating pang ibang tanod at mga tao at nasibat ito sa dibdib ay sa malalang natamo nito ay hindi nga din ito nakaligtas. At sa mismong gabi na yon ay tumakas na din ang pamilya ni Yana sa lugar namin. At hanggang ngayon ay wala na kaming balita sa kanila. Ulit, ako si Amy at ito ang horror history ko.